Bigyan ko kayo ng update ngayon tungkol sa dalawang manifesto ng mga PME graduates. Ang unang manifesto ay yung pagkondena kay Senator Raffy Tulfo. Yung tinawag niyang duwag, si Private First Class Raymond Canlog, na later on namatay sa labanan sa Maguindanao, namatay siyang isang bayani. That was mga 5 or 6 days ago, yung manifesto na yun. Umiikot pa rin hanggang ngayon. So ano na ang kwan, ilan nang nakapirma. And then mga 2 days ago, may another manifesto. Nagsisirculate din among PME graduates. Manifesto naman condemning BP Sara for her silence. Yung wala siyang imik, wala siyang comment tungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea. So dalawang manifesto. Okay, unahin ko lang muna, i-update ko kayo sa yung naunang manifesto, yung condemning Senator Raffy Tulfo. Nako, hindi na mapigilan, padami ng padami. Compare natin yung unang manifesto ng PMEers last year, yung panawagan para palayain si Ka Eric at Doc Padoy. Sa isang araw, halos 200 ang pumirma eh. Then, dahil sa napakalakas ang dating ng manifesto ng mga premiers, yun, pinalayas kaagad si Ka Eric at Dong Patoy. So, maraming nagreklamong premiers dahil hindi pa ako nakapirma. Nasaan na yon? Grabe. So, ito, mas grabe ito ngayon dahil sa aking re-research. After 5 or 6 days na pag-ikot among premiers, specifically retired kasi yung mga active gustong pumirma kailang hindi pwede, yung active retired lang. Umabot na po 500 plus na ang nakapirma sa manifesto condemning yung pagtawag ni Senator Tulfo na duwag ang isang bayaning sundalo na namatay sa labanan. Tinignan ko yung listahan, in-review ko. Nako, ang isang pumirma doon mayor. Bakit mayor pumirma? Hindi basta-basta mayor. Mayor Benji Binamin Magalong, class 82. Yun. Hindi siya basta-basta mayor. Mayroon bang mayor na PME graduate? Wala ata eh. The only mayor in the Philippines, correct me if I'm wrong, the only mayor sa Pilipinas na PME graduate is Mayor Benji Magalong. Napaka-taas po ang respeto ng mga men and women in uniform kay Mayor Benji General Magalong. Pumirma siya, number 233 siya sa listahan. Kaya nung nakita ko yung pangalan niya, sabi ko, wow, nakakatuwa naman ito. Legend itong si General Magalong eh. Noong panahon ni Pinoy, yung Mamasawpano Massacre. So, inimbestigahan. Ang nag-imbestiga, ang head sa investigation panel ba ng PNP, si General Magalong. So, nung tapos ng investigation, parang lumalabas na may si Pinoy, yung presidente, parang madadamay. Nako, ito pong nangyari. Kinausap si General Magalong na tanggalin mo yung kuwan ng presidente at maging PNP chief ka. Ang gandang offer nun. Pag ordinaryong tao yun, o general, wala na. Tinanggap na yung offer. PNP chief na. But doon, yun po ang legacy ni General Magalong. Yung kanyang character, integrity. Binaliwala niya yung pagiging PNP chief niya. Sinunod niya yung tama. Kung ano yung findings nila, yun ang pinirma niya. Yun ang lumabas sa report na may kapalpakan ang presidente. Yun po ang General Mayor Magalong. Kaya tuwan-tuwa po ako na kasama siya sa pumirma. Kasi sino man naman ang hindi magagalit? Tawagin mong duwag ang isang bayani sa post ni General Romeo Pocis ng Air Force, General ito. Yung last word daw ni PFC Canlog, nilabanan parang lumalabas na outnumbered sila. Ganito ganito ang sabi niya sa mga kasama niya, mag-withdraw na kayo. Maiwan ako. I will cover you with fire. So, pina-withdraw niya yung mga kasama niya.
Siya nagpaiwan, I don't know kung may kasama, siya ang nag-hold the line. O di, sinakripisyo niya yung buhay niya. Yun, namatay, bayani. Duwag ba yun? Nakakaiyak na kwento, nakakasakit damdamin. Isang bayani tawaging duwag. Okay. Balik tayo sa pumirma. May nakita ko doon isang PNP Chief, General Rason. Tapos isang Coast Guard Admiral, 4-star Admiral, kalimutan ko yung pangalan. Tapos 5 AFP Chief of Staff. Yung matandaanan ko lang is Dionisio Santiago, Abaya, Senga, Abu, and nakalimutan ko yung isa. So, grabe, ganun po. Pataas ng pataas, padami ng padami ang pumipirma sa manifesto condemning Senator Rapi Tulfo. Punta naman tayo dito sa isa, yung manifesto condemning BP Sara. Ang nagbulgar nito, si Sas Sasut. Sabi niya sa kanyang post na, tinitingnan ko dito sa post niya, may kumakalat, sabi niya, no, may kumakalat sa PMA chat group na draft manifesto, yun nga, para ikondena si BP Sara. Tinitingnan ko dito sa post ni, Okay, ito na. 2 days ago, a draft manifesto is circulating in a PMA chat group. Excuse me. The manifesto is about condemning BP Sara's silence on South China Sea issue. This manifesto came out after the Tulfo manifesto came out, the one condemning how Tulfo berated a soldier in his show. It seems like no one is signing the manifesto against BP Sara. Mag 2 days na po yung draft manifesto na yon. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. Kung may pumirma man, baka kakaunti. Kasi hindi pa inilalabas eh. Kaya dito sa mga comments, binasa ko yung mga comments dito. Ha ha ha, sabi niya, no. Guardians will always protect their kind skin and also stand by their brother in arms. In the case of the BP, sister in arms. Bakit? Reserve Colonel si BP Sara. Kompleto ng schooling yan. Talagang full-fledged colonel. And PMAers are intelligent enough to know the BP has no right to speak about foreign policy. Bonget has the sole right to it. And the BP is a good soldier, not to steal the thunder from her commander-in-chief. Ilan kaya ang pumirma laban sa pabibong ugok na Tulfo? As of now, tatanong ako sa mga PMAers na kaibigan ko, wala pa daw eh. A draft letter or manifesto without a signature is a trust paper, period. Ano ba? Strategy ni Futol, Tamba at Unanay para ma-divert ang serious issues circulating right now. Ito pa, most PMAers have brains. Hindi lang most, lahat. Except si yung isa, hindi ko na lang banggitin, yung palaging kontrabida. So, yes, because PMAers are aware of the Constitution, which clearly states that the President is the chief architect of our foreign policy. Isa na lang, why would people sign against BP Sara when they know it's the responsibility of the President, the Senate, and the Congress? Why throw their baggage to others that have no claim nor obligation to it? BP Sara is doing all her responsibilities both as BP and DepEd Secretary. So, yun po ang mga kaganapan sa dalawang manifesto. Ang isa, condemning Rapi Tulfo, padami ng padami ang pumipirma, everyday nadadagdagan. Ulitin ko, ang pinaka na pumirma doon para sa akin si Mayor General Benji Magalong, 5 AFP Chief of Staff, isang PNP Chief, isang Coast Guard Admiral. The other one, 0. Ano ngayon? Sinong napahiya? Alam nyo na.